Magandang araw sa lahat! Welcome to my channel! Nandito na naman ang inyong Ate Mai. Kamusta na po ang lahat? Ngayong araw na ito ay magbabahagi po ako sa inyo ng isang ritual na may kaugnayan po bilang pampaswerte at proteksyon sa ating buhay. So ito po yung tinatawag nating pangkalahatang swerte at proteksyon. At ang maidudulot ng pamamaraan na ito ay makapagbigay sa iyo ng pangontra at proteksyon sa iyong pang-araw-araw na buhay at gayon din syempre magdudulot din sa iyo ng swerte. Ngunit bago ako magpatuloy dito sa aking ibabahagi na ito ay magpapasalamat muna ako sa inyong lahat sa patuloy niyong panonood at kung kayo ay bago dito sa aking channel, huwag niyong kalilimutan na pindutin ang red subscribe button, ganun din ang bell button para lagi kayong updated sa mga bagong upload ko. Palagi din po nating tatandaan na ang mga ibinabahagi ko sa inyong ritual at pampaswerte ay magsisilbing gabay sa inyong pangaraw-araw na buhay. Upang maging epektibo ito, kailangang ibigay mo ang iyong 100% ng paniniwala at iwasan ang magduda. At kung ikaw naman ay hindi naniniwala sa mga ganitong klase ng usapin, maaari namang skip mo na lang ang aking video at maghanap ka na lang ng mga video na gusto mong panoorin. At eto na, wag na natin patagalin pa. Nakikita nyo naman sa harapan nyo ngayon ang ating mga kakailanganin dito sa ritual na ito, dito sa proteksyon na ating gagawin. Unang-una, maghahanda po kayo ng isang maliit na bote lang. So, ito na yung maliit na bote na meron ako. Kung meron pa kayong mas maliit dito, mas maganda po. At kung makikita nyo, meron akong inilagay dito sa loob ng bote. Ito po ay olive oil. So, dito po sa pangontrang ito na ating gagawin, kailangan po natin ay olive oil. Kung wala po kayong olive oil, pwede po ang coconut oil. Pero hanggat maaari, wag po tayong gagamit ng mga cooking oil o anumang klase ng oil na may amoy na mabango. So, iwasan po natin gumamit niyan. Mamimili lang po kayo ng coconut oil o kaya naman ay olive oil. At meron din po akong inihanda dito na dahon ng laurel. So, ang bilang po ng dahon ng laurel na ating gagamitin, wala naman pong sinasabi kung ilan. So, depende po sa inyo kung ilan po ang ilalagay nyo at depende din po sa laki ng inyong lalagyan. Kasi kung malaki ang inyong lalagyan, posibleng kailangan dagdagan nyo yung dahon ng laurel na ilalagay nyo. At pwede din po ang durog na dahon ng laurel kung wala kayong buong dahon ng laurel. At meron din akong inihanda dito na 1 piraso po ng bawang. So, nakikita nyo naman, yung bawang ay inalisan ko na po ng balat. So, aalisan po natin yan ng balat bago po natin ilagay dito sa loob ng ating paglalagyan. At syempre, naghanda na rin po ako dito ng asin bilang pangontra at proteksyon. Alam naman natin na ang asin ay talagang napakabisa pagdating sa mga proteksyon na yan. So, kailangan hindi ito mawawala sa bawat pampaswerte o ritual na ating gagawin. At ngayon ay ituturo ko naman sa inyo ang pamamaraan na ating gagawin. Napakasimple lang po. Yung ating garapon na ating gagamitin, make it sure na may takip po ito. Napaka-importante po na ito po ay may pantakip. So, unang-una kukuhanin po natin ang ating garapon at lalagyan po natin ng olive oil dito sa loob. So, ang amount po na ilalagay natin is 3/4. Kung makikita nyo, ang inilagay ko lang ay kalahati. Pwede naman ang kalahati at mas maganda din naman ang 3/4 ng inyong paglalagyan na bote. At kapag nailagay nyo na po ang olive oil dito sa loob, ay isusunod naman nating ilagay ang dahon ng laurel. So, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, pwede ang durog, pwede ang buo. So, depende din sa inyo kung gaano karami ng dahon ng laurel ang inyong ilalagay. Ano po? So, this time, na-feel ko na gusto kong ilagay ay 3 piraso ng dahon ng laurel. Wala pong problema kung iyan ay madurog sa loob. Kung hindi po siya magkasya, pwede naman yung isiksik para siya ay magkasya. Ayan, katulad ng ginagawa ko. Nakikita nyo naman, nilagay ko na po ang dahon ng laurel. Ang isusunod naman natin ilagay ay ang asin. So, ang amount na asin na ilalagay natin, hindi naman po karamihan, hindi kauntihan.
Depende po sa inyong ilalagay. So, ganitong amount ay pwede na po. Lagay po natin yan diyan sa loob. Ayan. At kapag inilagay na po natin ang dahon ng laurel at asin dito sa loob ng ating garapon, ang huli po nating ilalagay ay ang ating bawang syempre. So, ilagay po natin yan diyan sa loob. Ayan. Makikita nyo naman sa 3 sangkap na ating ginamit, iyan ay makakapagdulot po sa inyo ng proteksyon at ganun din ang swerte. So, may pamamaraan po tayo na gagawin dito bago ito maging lubusang proteksyon nyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kailangan nyo pong sundin ang aking instruction at gawin nyo po ito ng maayos upang maging epektibo po ito. Ito pong ating pangkalahatang swerte at proteksyon ay pwede po natin gawin sa araw ng Martes at Biyernes at mas maganda pong gawin ito sa umaga kasi alam naman natin sa umaga malakas po ang enerhiya. So, kapag nagawa nyo na po ito, ang gagawin nyo po dito is kailangan po natin itong ibilad ng 7 araw. So, pwede nyo po itong ibilad sa araw ng Biyernes o kaya naman ay pwede nyong umpisahan na ibilad sa araw ng Sabado. So, kung ito ay inumpisahan nyo ng Biyernes, bibilang po tayo, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, ay tapos na po ito. Ano po? At kung ito naman ay ibibilad nyo ng Sabado, bibilang po tayo ng Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ay matatapos po ito. Ang paraan po ng pagbibilad nito ay hindi naman po ibig sabihin ay ilagay nyo sa labas ng inyong bahay ng sobrang katagal-tagal. Ito po ay pwede pong mag-stay diyan sa labas ng inyong bahay ng 1 oras lang po. Ngunit, mas maganda pong ibilad ito sa oras na 6:30 hanggang alas 8 ng umaga. Alam naman natin na mga oras na yan ay magandang oras po sa pagbibilad din po ng mga ganitong klase ng ritual. At pwede din naman po ninyo itong ibilad sa sinag ng buwan sa gabi. So, kung ito ay gagawin nyo sa panahon na maliwanag ang buwan, pwede nyo po itong gawin or ibilad sa gabi. So, katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, 1 oras o 2 oras lang po sa labas ng inyong bahay, ibibilad nyo po ito sa sinag ng araw o kaya sa sinag ng buwan, ay makakatulong na po ito. So, inuulit ko po, pwede din po itong ibilad sa sinag ng buwan. Kung nakikita nyo na maliwanag ang buwan, pwede nyo po itong gawin at ibilad sa gabi. Kung wala naman pong buwan, ay sa araw nyo po ito ibibilad ng 7 araw. At ang pamamaraan po ng pagbibilad nito, kailangan po nakabukas. Ayan, nakabukas po siya kapag inilabas nyo at pinasisinagan. At bago nyo po ito ilabas or pasinagan, kailangan bubulungan nyo po ito. Bubulungan nyo po ito ng inyong mga kahilingan. Halimbawa po, pwedeng sabihin na itong boteng ito ang magbibigay ng proteksyon sa akin, ilalayo ako sa kapahamakan o may masamang hangarin, magbibigay ito ng swerte sa akin, sa negosyo, sa aking trabaho, sa aking pamilya, sa aking mga anak, at maraming blessings ang ipagkakaloob sa akin. Pwede nyo pong sabihin ang inyo pang mga ibang kahilingan. Pwede nyo dagdagan na sa inyo po. Ano po? Basta humiling lang po kayo. Bago nyo po ito pasinagan or ibilad diyan sa labas ng inyong bahay. So, sa 7 araw po na iyon, ganun po ang gagawin. Araw-araw ay bubulungan nyo muna ito ng inyong mga kahilingan bago nyo po ito ibilad sa sinag ng araw o sa sinag ng buwan. At pagkatapos nyo na po itong maibilad, syempre tatakpan nyo na po ito. Itatago nyo lang po sa loob ng inyong bahay, sa inyong loob ng cabinet, then kinabukasan, gagawin nyo na naman ang pagbibilad hanggang matapos po ang 7 araw. Alam nyo ba kung ano ang pwede nyong gawin dito sa pampaswerte at protection na ginawa nyo? Ito po ay pwede nyo ilagay sa inyong bag. Every time na kayo ay pupunta sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, o kung saan mang transaction kayo pupunta, bilang pangontra nyo at pampaswerte, pwede nyo po itong ilagay sa inyong bag. Pwede din po sa bulsa nyo, at pwede din po sa kaha, or it means sa lagayan ng inyong bentahan. Diyan sa loob o sa labas ng inyong negosyo.
At kung kayo naman po ay nag-o-online selling, pwede naman pong ihalo ito sa inyong mga paninda. Basta ihalo nyo lang ito sa inyong mga paninda, isama nyo lang dyan at ito ay magbibigay swerte sa inyo para mas makabenta kayo ng marami. At alam nyo ba, ang pinakamaganda po dito sa inyong ginawang pampaswerte at protection na ito, halimbawa kung kayo ay may mga importanteng lakad, may mga kakausapin kayong tao na tungkol sa inyong negosyo or mga kliyente nyo, alam nyo ba, ang gagawin nyo lang is kumuha lang po kayo ng konting amount lang po nito. Ano po, ipahin nyo po diyan sa inyong wrist. Ayan. Ito po yung kalamitang ginagawa natin sa mga langis na pampaswerte natin at protection. Ano po, make it sure na kayo ay maglalahid lang po. Ano po, maglalahid sa inyong wrist, sa inyong kamay. Ayan. At yan ay magdudulot na sa inyo ng swerte at protection para naman mas maging maganda ang resulta ng inyong bawat araw. So, kung ito naman igagamitin nyo lang as protection, pwede namang ilagay nyo lang po ito sa loob ng inyong bag or sa inyong bulsa kahit saan man kayo pumunta. At make it sure na ito pong ginawa nyong ito ay hindi nyo po ipapakita kahit kanino man. Hindi nyo po ito ipagyayabang na meron kayong proteksyon dahil mawawalan po ang bisa nito. So, para hindi po ito makita ng iba, isinasuggest ko rin sa inyo. Halimbawa, kung ilalagay nyo ito sa inyong opisina, sa drawer ng inyong opisina, o sa inyong lalagyan ng bentahan, or sa inyong bag para hindi mapansin ng iba, pwede yun siyang ibalot sa tela. Pwede ang telang puti, telang itim, o kaya naman ay telang pula. Or pwede nyo rin siyang talian ng red ribbon. So, ito po ang pwede nyo gawin dito sa protection at pampaswerte na ginawa nyo. At kung sakali man po na maubos na po ang olive oil dito sa loob, syempre ang gagawin nyo is uulitin nyo na naman po ang proseso. Lalagyan nyo po muli ng mga sangkap at olive oil, at inyo din pong ibibilad muli ng 7 araw. So, paulit-ulit lang po ninyong gagawin kung gugustuhin nyo po, kung nanaisin nyo, at kung sa pakiramdam nyo ay nakakatulong po ito sa inyo ng lubusan, mas maganda po ang paulit-ulit nyo po itong gawin. At huwag na huwag po ninyo itong dadalhin sa sementeryo o kaya naman sa patay dahil mawawalan po ito ng bisa. At hari nawa kapag ginawa nyo po ito, diyan sa inyong tahanan ay makapagdulot ito sa inyo ng magandang swerte sa araw-araw. At bago po ako magtapos dito sa aking sharing na ito, gusto kong i-shoutout ang mga pangalan na babanggitin ko po. Shoutout ko si Marilyn watching from Hong Kong. Hello sa iyo sis Marilyn. Kay kapatid Yasi from Kuwait. Ingat ka palagi dyan sis. And shoutout ko rin si Sam Satan Bermundo. Hello sa'yo. Margarita Divinan from Tatalon, Quezon City. Hello po sis. At shoutout ko rin si Angel Labrador. Jennifer Patangan from Kubar, Saudi Arabia. Shoutout ko rin si Nashi Vlogs. At gusto rin niyang i-shoutout si Lou Paddock. Hello po. And shoutout ko rin si Haning Falarcuna from Batangas City. Ayan, kababayan, alae, kamusta po? Haning Falarcuna. At ang kahuli-hulihan, shoutout ko po si Jocelyn Sumailo. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong paniniwala at panonood dito sa aking mga i-share na ito. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, please don't forget to give me a like. And I hope naman magkita-kita po tayo hanggang sa mga susunod kong video. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone. Bye-bye po.